Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay May 1, 2023 at mula po dito sa Resurrection Paris, dito po sa Tansa, Cavite, atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa ay hinango sa mga gawa ng Apostol, chapter 11, verses 1 to 18. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, Hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinilaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at mula pa rin po dito sa parokya ng Pagkabuhay dito po sa Tansa, Cavite. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay. Kung saan ngayon din po, May 1 ay pinibigyan natin parangal ang kapistahan din ni San Jose bilang manggagawa at pinaparangalan natin ang lahat ng manggagawa sa buong mundo. Sa ating pong narinig na pahayag sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol ay narinig natin na sa umpisa ay kini-question si Pedro dahil siya po ay nakikisalo sa mga hintil. Sinabi mga hintil, ito ay hindi kaanib ng ating pananampalataya sa umpisa. Kaya ito ay
piniliwanag ni Pedro kung paano ito nangyari, at ang sabi nga no, na maging ang mga hintil ay pinagkalooban din ng Panginoon ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Ibig sabihin, maging ang mga hintil ay pinagpahayag rin din ng salita ng Diyos. Ang mga hintil ay tumanggap din ng biyaya mula sa Espiritu Santo. Ay isang sagot no sa atin pong mga katanungan na para bang minsan nahahati tayo base sa ating mga relihiyon, no? Ang bawat isa ay naniniwala na ang isang relihiyon ang tanging makapagliligtas sa kanila. Bagamat no, sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko, na sinasabi nga natin na sa atin si Kristo, kung kaya't nasa atin ang kaligtasan, nasa atin lang. Although maraming simbahan ang nagsasabing nasa atin ang kaligtasan. Pero dito, sa kontekstong ito, ay maunawaan natin na ang kaloob ng Espiritu Santo ay hindi lang sa iisang simbahan. Maaari, no? Bagamat maraming Christian churches, maraming maging ang mga reliyon, meron tayong bukod sa Katoliko, meron tayong Muslim, meron din tayong Buddhism. So marami po mga relihiyon na masasabing sila din ay nakatanggap ng pinagkalooban din ng Diyos, no, na mapagpahayagan ng mabuting balita. Ang pinakasentro naman din talaga ng pagpapahayag ay ang tao ay makapagsisi at makapagbagong buhay upang sila ay maligtas. Ang pagiging kaanib ng isang simbahan ay hindi automatic na ikaw ay maliligtas. No, dahil pag sinabi natin Katoliko ako, nabinyagan ako, ligtas na ako. Ang magiging daan pa rin ay kung tayo ba ay magsisisi at magbabagong buhay. Pero malaking tulong po ang isang relihiyon upang maipakilala ang Diyos, upang maituro ang kanyang mga salita na magiging daan para sa ating pong kaligtasan. So, kumbaga, hindi natin kinakailangan po na magtalo-talo o kaya mag-discriminate ng isang tao dahil lamang hindi siya kaanib sa simbahan na atin pong pinaglilingkuran. Hindi natin kinakailangan itaboy o kaya maliitin ang isang tao dahil iba ang kanyang inaaniban, no, na komunidad o na simbahan. Ang lahat ay maaaring pinagkalooban din ng Diyos ng biyaya ng Espiritu, at ang lahat po ay tinatawag sa pagbabagong buhay. Kailangan lang natin tanggapin sa ating puso ang Panginoon dahil siya rin pa rin bandang huli ang magliligtas sa atin. So, ibig sabihin, pwede rin tayong mabuhay na iba-iba man ang ating kinakaaniban na simbahan, pero kung iisang direksyon na lahat tayo ay magtutulong para maging mabuting tao, hindi imposible, no, na sila din ay merong biyaya na katulad ng tinanggap natin. Muli po, mabuhay po kayong lahat ng mga manggagawa. Patuloy po kayong kumilos at gumawa ng may katapatan. Magpasalamat sa trabaho na meron. Ito ay biyaya ng Diyos. Pagpalang araw po sa inyo.